noong nilingon niya ang kaibigan. Hayaan mo ko, Besh. Kailangan maturuan na ng leksyon ng malanding babaeng yan. Nagagalaiting wika niya sa kaibigan. Yes, I know, Besh. But look, mukhang hindi mo na rin naman sila maabutan. Kung bababa ka pa ng sasakyan, kaya sundan na lang natin kung saan man sila patungo ng kabit niya. Wika ni Lyra sabay turo sa sasakyan na nagsimulang umandar. Lulan ang dalawang hayop. Tama si Lyra. Kaya panahon na para harapin niyang mga hayop. Aniya sa isipan sabay kabig sa manibela ng sasakyan at sinimulang sundan ng sasakyan ng asawa. Kahit na nagpupuyo sa galit ang kalooban at nanginginig, ang mga kamay na may hawak ng manibela ay nagawa pa ring magmaneho ni Mara. Pilit na kinokontrol ang sariling emosyon kahit pa naguunahan na sa pagtulo ang mga luha niya. Ang buong akala niya na nagbago ng asawa ay hindi pala. Siya lang palang naniwala sa sarili niya na nagbago na nga ito. Pero hindi pala. Dahil kulang pa rin pala para sa lalaki ang lahat ng ginagawa niya para sa asawa na akala niya'y sapat na. Dahan-dahan lang ang pagmamaneho niya at dumistansya ng konti sa sasakyan ni Nick. The good thing is hindi nga ang sasakyan niyang dala niya, kundi sasakyan ni Lyra. Hindi ito kilala ng asawa niya sakali mang mahalata nito na may sumusunod na sasakyan dito. Panay ang punas niya ng kamay ng mga luha at hindi inihiwalay ang mga tingin sa sasakyan ni Nick. Tahimik lang ang kaibigan niya sa tabi niya habang karga si Baby Santino. Mahimbing pa rin natutulog ang anak niya at walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid nito. Alam niyang kahit tahimik ngayon ang kaibigan niya, ay tulad niya rin itong nagpipigil sa galit. Kita niya kanina ang matalim na tingin na ipinupukol nito sa asawa niya at sa kabit nito. Hayop ka, Nick. Napakahayop mo. Sana sinabi mo na lang sa akin kung ayaw mo na. Hindi yung paulit-ulit mo kung niloloko ng ganito. Sigaw ng isipan niya. Hindi nagtagal at huminto na rin ang sasakyan nito pero halos manikip ang dibdib niya nang makita kung saan dinala ng asawa niyang kabit nito. Nagtatawanan pang mga walang hiya na para bang wala silang inaapakang tao at sinasaktang damdamin. Sinungaling ka, Nick. Walang hiya ka. Dito mo pa talaga dinala sa kondo mong kabit mo. Galit na sambit niya habang tanaw ang dalawa nang pumasok sa building. You know this place? Ito yung sinasabi ko sa'yo na kondo kung saan ko sila unang nakita noon. Ani ni Lyra, nilingon niyang kaibigan habang umiiyak at marahang tumango. Naalala niya rin na may ipinasa tong address sa kanya noon na hindi na niya pinagkaabalahang tingnan pa. Noong mga panahon na mas nanaig pa sa puso niyang tiwala sa asawa na hindi siya magagawang lokohin at saktan. Noong mga panahon na sa hihinaga pa hindi niya naisip na mangyayari to. Yes, maikling sagot niya sa kaibigan habang patuloy sa pag-iyak. Alam na alam niyang lugar na ito. Ang kondo na ito dahil minsan na rin siyang itinara dito ni Nick noong sinagot niya sa panliligaw ang lalaki. Hindi to alam ni Lyra dahil hindi naman nakapunta rito noon ang kaibigan niya. Palagi lang sila sa labas sa tuwing magkikita sila. Anong plano mo, Besh? Ani Lyra. Haharapin ko sila. Determinadong sambit ni Mara. Pinunasan ang sariling mga luha at inayos ang sarili. Binuksan ni Mara ang dalang bag at kinuha sa kanyang wallet ang keycard ng condo unit ni Nick. Binigyan kasi siya nito noon at itinago na lamang niya dahil hindi na siya nakakapunta pa dito simula nung lumipat sila sa bahay na ipinagawa ni Nick pagkatapos ng kanilang kasal noon. Teka, wait Besh. Sasama ako, hindi pwedeng hayaan kita na mag-isa doon. Wika ni Lyra na biglang nataranta at nagmamadaling inayos ang buhat kay Baby Santino na nanatiling mahimbing tulog. Nilingon ni Marang kaibigan sa kainiling-iling ang ulo. Huwag na Besh, kaya ko na to. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Wika ni Mara at hindi na hinintay ang sagot ng kaibigan. Agad siyang lumabas ng sasakyan. Naiwan naman si Lyra sa loob ng sasakyan kasamang inaanak. Nerespeto niya ang desisyon ni Mara na wag na siyang sumama. Pero kasi nag-aalala siya sa kaibigan at hindi niya ito pwedeng pabayaan na lang. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Mara habang sakay sa loob ng elevator. Pilit niyang kinakalmang sarili kahit pa ngayon pa lang ay pinanghihinaan na siya ng loob. Ilang beses niyang tinanong kaninang sarili kung kaya ba niyang harapin ang dalawa. Handa ba siya? Napuno ng takot at pangamba ang puso niya sa mga oras na to. Paano kung harap-harapan mismo na mas piliin ni Nick ang kabit nito kaysa sa kanyang asawa? Ano ang gagawin niya?
Makakaya ba niya? Ipaglalaban ba niyang asawa o magpapaubaya siya? Mga salitang gumugulo ngayon sa kanyang puso at isipan. Mga sari-saring emosyon na hindi niya magawang mapangalanan. Parang tinatambol ang dibdib niya nang marinig ang pagtunog ng elevator at ang pagbukas nito. Hudyat na nakarating na siya sa tamang floor ng kondo. Halos pigil ni Marang hininga nang matanaw na niyang pintuan ng kondo unit ng asawa. Hirap na hirap siyang inihakbang ang mga paa palapit dito. Nanlalamig at nanginginig ang mga kamay niyang hawak-hawak ang keycard ng pintuan ng kondo. Nang makalapit na siya sa mismong tapat ng pinto, ay napagtanto niya hindi naman pala niya kailangan gamitin pa itong card dahil hindi nakasaradong pintuan na mas naging pabor sa kanya. Marahil sa kakamadali ng mga walang hiya at pati ang pagsasarado ng pintuan na hindi na nagawa pa. Narinig ni Marang hagikik na boses ng isang babae na may kasamang ungol. Nagkikiskisa ng mga ngipin niya sa sobrang galit. Hindi na niya napansin na nabali na pala niyang hawak na keycard sa mga kamay at nabitawan to. Malakas niyang itinulak ang pintuan dahilan para maglikha ito ng ingay at marinig ng dalawang taong naglalampungan sa sofa na gumagawa ng milagro. Shit! Dinig niyang malutong na mura ni Nick. Ngunit nanlalaki ang mga mata nito at natulala nang makita siya sa bungad ng pintuan na nakatayo. Mara! Nautal na sambit nito sa pangalan niya. Biglang nanghinang mga tuhod ni Mara tila nawalan siya ng balanse sa mula sa pagkakatayo dahil sa kanyang nakikita. Natigagal siya sa kinatatayuan at hindi makakilos. Daig pa niyang binusa ng malamig na tubig dahil sa nasaksihan ng dalawang mata niya. Nakapatong lang naman ang mahal niyang asawa sa isang malanding kabit nito. Buong akala niya wala nang masakit pa noong malaman niyang baog siya. Ngunit mas masakit palang makitang asawa niya na may pinapatungang iba. Walang kasing sakit na para bang tinarakan ng matalim na punyal ang puso niya. Gustong umiyak ni Mara ngunit hindi niya magawa. Tila ba naubos ng mga luha niya ng mga sandaling yon. Kailangan niya maging matatag, ayaw niya maging mahina sa paningin ng mga to. Sobrang naninikip ang dibdib niya at hirap na hirap siyang huminga man lang. Ang akala niya na sobrang busy nito sa trabaho ay totoong busy naman pala talaga. Hindi nga lang sa trabaho kundi sa hayop na kabit nito. Pinagmamasdan niya si Nick na tarantang hinagilap ang mga kasuotan at nagbihis. Samantalang nakita niyang nginitian pa siya ng malanding babae na ito. Parang biglang nandilim ang paningin ni Mara nang makita niyang demonyitang ngiti ng babae. Kaya naman, mabilis na itong sinugod sa kinahigaan nitong sofa at sinampal niya ng makailang ulit ang babae at hinablot ang mahabang buhok nito dahilan para mahulog to sa sofa. Wala siyang pakialam kung hubot-hubad pa ito. Ang gusto niya ikalbuhin ito at ilabas ang lahat ng galit niya sa mga katulad nitong haliparot at mga agaw ng asawa. Narinig niyang mga daing ng babae na nasasaktan at humihingi ng saklolo sa magaling niyang asawa. Mara, stop it! Sigaw ni Nick na nagmamadaling tinatapos ang pagbibihis. Aray, tama na! Nick, please! Help me, honey! Sigaw nito na sinasangga ang mga kamay niya habang patuloy niya itong hinahambalos ng sampal at sabunot. Mara, that's enough! Stop it! I said, stop it! Celine is pregnant with my child! Malakas sa sigaw ni Nick habang inawat siya at nilayos siya sa babae. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, kasalanan mo to, Mara! Galit na wika ni Nick sa kanya at dinuro siya nito. Parang napako si Mara sa kinatatayuan at makailang beses na nag-echo sa pandinig niyang mga salitang binanggit ng asawa niya. Hindi niya na nakayanan ang paghihina ng mga tuhod niya at napaupo siya sa sahig. Ang kaninang mga luha na walang planong pumatak, ngayon ay nag-uunahan sa pagdaloy sa pisngi niya. Lanlalabong mga mata na tiningnan niya si Nick na tinulungang makatayo ang kabit nito at tinulungang makapagbihis. Parang pinipiga ang puso niya sa nakikitang pag-alalay at pag-aalala ni Nick sa babae. Pakiramdam niya ay para na siyang bulkang sasabog sa sobrang galit. Parang maubusan ng hangin ang dibdib niya sa mga sandaling ito dahil sa pinaghalong galit, sakit at awa para sa sarili niya. Galit para sa dalawang manloloko na nasa kanyang harapan. Sakit sa paulit-ulit na panloloko, panggagago sa kanya ni Nick, awa para sa sarili. Dahil sa pagiging baog niya. Naibigay ng kabit na ito sa asawa niyang bagay na hindi niya kailanman maibibigay kay Nick. Nakasalampak pa rin siya sa sahig si Mara na patuloy na umiiyak. Tila nawalan siya ng lakas at hindi niya magawang itayo ang sarili niyang mga paa. Habang nasa ganong sitwasyon siya ay naramdaman niya ang brasong yumakap sa kanya mula sa likuran at inalalayan siyang makatayo.
Besh, tumayo ka na dyan. Dinig niyang sambit ni Lyra. Nilingon niyang kaibigan at kita niyang awang bumalati sa mga mata nito para sa kanya. Tinignan niya rin ang mukha ng kanyang anak na ngayon ay gising na. Titig na titig ito sa kanya na tila ba nagtataka ito kung bakit siya umiiyak. Mara, let's talk. Kasual na sambit ni Nick. Pinunasan na muna niyang mga luha sa pisngi at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago ito nilingon. Mara, I'm sorry. It's my fault. Alam kong masakit pero kailangan na natin gawin ito. Maghiwalay na tayo. I will file an annulment. Bali walang wika ng lalaki na parang isang laro lang. Ang naging kasal nila na ganun na lang kadali para dito ang bitawan yun. Napaawang ang bibig ni Mara at hindi agad nakapagsalita buhat siya narinig. Ano raw? Magpa-file siya ng annulment? Ang kapal na mukha? Siya na nga itong nagloko. Siya pa talagang may gana mag-file ng annulment? Kuyom ang kamaon niya at kumukulong dugo niya sa kakapalan ng mukha ng lalaking to. I'm so sorry, Mara. Hindi ko sinasadya. Dagdag pa nito kaya hindi na siya nakapagtimpi pa. Mas lalo siyang nanggagalaiti sa galit nang marinig niya sinabi nitong hindi sinasadya. Hayop ka, Nick! Malakas at maluntong na mag-asawang sampal ang pinadapo niya sa mukha ng asawa. Ginawa ko naman ang lahat, pero kulang pa rin para sa'yo. Oo, baog ako. Pero sana kung ayaw mo na, kung hindi ka na masaya, kung hindi ka na kontento, sana sinabi mo. Hindi yung paulit-ulit mo kong niloloko. Nanginginig sa galit na salita ni Mara, habang patuloy na pinaghahampas, sampal ang asawa. Sige lang, saktan mo ko. Ilabas mo lahat ng galit mo. Tatanggapin ko. Ani ni Nick na hinayaan ng asawa sa ginagawa nito sa kanya. Alam niyang kulang pa ang lahat ng ito sa pananakit niya sa damdamin ni Mara. Saktan ka? Sarkastikong ulit niya sa sinabi nito. Kulang pa to, Nick. Kulang na kulang pa tong pananakit ko sa lahat ng ginawa mo sa aking hayop ka. Hindi lang ako niloko mo at sinaktan mo, Nick, kundi pati si Baby Santino. Sinaktan at pinaasa mo ng isang masaya at buong pamilya. Sana ako na lang, Nick Sana ako na lang. Hindi na sana nadamay pang bata sa katarantaduhan mo. Bago pa man ang bakasyon natin, alam ko ng totoo. Ang tungkol sa'yo't sa babae mo pero nanatili akong tahimik. Dahil umasa ako na magigising ka rin sa kaibangan mo. Umasa ako na mananaig sa'yo dyan sa puso mo ang pagmamahalan natin. Pero hindi pa pala dahil tuluyan ka nang nabulag sa kayabangan mo. Sigaw niya sa pagmumukha ni Nick at munitong binigyan na isang malutong na sampal sa pisngi. Para yan sa panluloko mo sa akin ng paulit-ulit. Ani at sinampal ito ulit sa kabilang pisngi. Para naman yan sa kawalang hiyaan mo. Kita niyang sobrang pamumula na mukha ng asawa pero wala na siyang pakialam. Binalingan niyang kabit nitong si Celine na nakatayo sa gilid ng sofa na tila ba nasisiyahan sa nakikita nito. Kaya nilapitan niya ang bruha. Ikaw na malanding babae ka. Alam mo ba na may asawa tong lalaking kinakalantari mo, ha? Tanong niya kay Celine pero inirapan lang siya nito bago nagsalita. Hindi na importante kung alam ko na may asawa siya o wala. Ang mahalaga ngayon ay ako nang mahal ni Nick at hindi na ikaw, Mara. Maarting wika ni Celine. Pinaningkita ni Mara ng matang babae saka sinupalpal to ng masarap na salita. Akala ko sa gubat lang magaling gumapang ang ahas. Pati pala sa asawa na may asawa, gumagapang din. Matalim na salita niya sa babae na siyang ikinatahimik nito na kaagad niyang sinunda ng isa pang maanghang na salita. Ang ahas ay ahas. Magbalat man na magbalat ay ahas pa rin. Parang ikaw. Isang kabit. Ikasal ka man pero mananatili ka pa rin kabit. Supalpal niya sa babae na hindi na magawang sumagot pa, kaya tinalikuran niya na ito. Pero bigla siyang napahinto nang may maalala siya kaya humarap siyang muli sa mga to. Oh, may nakalimutan lang pala akong ibigay sa'yo, Celine. Ani at mas lumapit pa sa babae. Ito palang ibibigay ko sa'yo. Isang napakalakas na sampal ang binigay niya sa babae dahilan para tumabinging mukha nito sa kabilang side. Para yan sa paglandi mo sa asawa ko. Gigil na sigaw ni Mara. Aawatin sana to ni Nick nang harangan to ni Lyra na buhat-buhat si Baby Santino kaya napahinto ito. Isang ubod ng lakas ulit ng sampal ang pinakawala ni Mara sa kabilang pisngi ni Celine dahilan para pumutok ang labi nito. Para yan sa pagsira mo sa pamilya ko! Bulyaw niyang muli sa pagmumukha ni Celine saka siya tumalikod kasama si Lyra at ang anak.
Narinig pa niyang malanding babae na umiiyak. Malamang nasaktan to sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya. Sobrang pula ng mukha ng babae at dumugo pang gilid ng labi nito. Pero wala siyang pakialam. Pakiramdam niya rin na manhid ang mga palad niya sa ginawa niyang pagsampal. Pero kulang pa yon kung tutuusin. Nagpalipas muna si Mara ng ilang oras sa apartment ni Lyra. Uuwi siya mamaya sa bahay nila ni Nick para kuhanin ang mga gamit niya at ang gamit ni Baby Santino. Wala nang dahilan pa para manatili sa bahay na yon. Hindi pa niya alam ang mangyayari sa kanila ng anak, pero pipilitin niyang bumangon kahit pa wasak na wasak pa ang puso at pagkatao niya. Besh, tulog na si Baby Santino. Baka pwedeng kumain ka na para makapagpahinga ka na rin. Bukas ka na umuwi para kunin ang mga gamit niyo. Pukaw na wika ni Lyra sa lumilipad niyang isipan. Malungkot siyang napatingin sa kaibigan. Thank you, Besha. Thank you sa pagtulong mo sa aming mag-ina. Naluluha niyang sambit sa kaibigan. Hindi niya mapigilang maging emosyonal. Wala pa siya sa wisyo kaya si Lyra ang nag-aasikaso sa anak niya. Bagay ni pinagpapasalamat niya sa kaibigan. Umupo si Lyra sa likod niya at niyakap siya ng kaibigan. Ano ka ba naman, Mara? Pwede bang pabayaan ko kayo? Siyempre hindi. Kapatid ng turing ko sa'yo noon pa man, ani Lyra. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya sa narinig mula sa kaibigan. Humarap siya kay Lyra at nagpaalam na muna. Ayaw pa sana nitong pumayag na umalis siya ngayong gabi pero hindi na siya makapaghintay pa ng bukas. Kukunin niya lang ang sariling gamit niya, lalong-lalo ng gamit ni Baby Santino. Kailangan ko nang umalis, Besh. Para makabalik ako kaagad, paalam niya sa kaibigan. Hindi kasi siya nito masasamahan dahil iniwan niya si Baby Santino dito para mabilis ang kilos niya. 10:00 pa lang naman ng gabi, maaga pa. Siguro naman wala pa sa bahay nila si Nick. O correction, bahay lang pala nito tindikan niya. Dalang sasakyan ng kaibigan ay umuwi si Mara. Nakita niya ang sasakyan ni Nick sa garahe. So nandito na rin palang magaling niyang asawa. Aniya sa isip. Pagpasok sa loob ng salay kaagad na bumungad sa kanyang asawa na nakaupo sa couch at tulog na tulog. Marami nagkalat na bote ng alak sa mesa at tiles. Halatang lasing na lasing ito base sa itsura nito. Hindi ba dapat maging masaya to pero bakit mukhang nagpapakalasing to? Bulong ni Mara sa isipan. Nakuha ang atensyon niya sa papel na nasa lamesa na may nakapatong na ballpen sa ibabaw. Nilapitan niya yon. Kinuha niya at binasa. Isa itong annulment papers. Nasa ibaba nakasulat ang pangalan niya at naghihintay ng pirma niya. Muling bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Talagang tinotoo ni Nick ang sinasabi nitong magfa-file to ng annulment. Pero hindi niya akalain na ganito yung kabilis. Bakit, Mara? Huwag mong sabihin na umaasa ka pa dyan sa tarantado mong asawa. Sigaw ng utak niya. Hindi siya umaasa. Hindi niya lang lubos na maisip na ganito kabilis lang nitong itinipon ng kasal nilang dalawa. Pati ba ang kanilang pagmamahalan, ganito kabilis naging baliwalang lahat kay Nick. Minsan naisip niya, magloloko pa rin bang asawa niya kung nabigyan niya ito ng anak? Gusto niyang sisihin ang sarili dahil sa pagiging baog niya ay nagawa nitong maghanap ng iba. Pero naisip niya rin na baog man o hindi, kung talagang gusto nitong magloko ay magagawa pa rin ito. Pero wala nang magagawa pa si Mara. Nangyari na ito. Ang kailangan na lang niyang gawin ay palayain ang lalaking mahal niya kung saan man ito masaya ngayon. Ang kaninang naisip niya na huwag pirmahan ang annulment para makaganti siya at manatiling kabit ang babae nito. Pero sa kabilang banda, naisip niyang napaka-selfish niya kapag ginawa niya yon. Mahal na mahal niya si Nick sa kabila ng lahat ng ginawa nito. At ganun naman ang pagmamahal, hindi ba? Magpapaubaya para sa ikakasaya ng taong mahal mo. At ganun din ang gagawin niya kahit padurog na durog ng puso niya. Ang hindi niya lang matanggap ay ang paulit-ulit na panloloko nito sa kanya at pinaasang siya lang ang mahal. Pinunasan niyang mga luha na parang gripong umaagos sa pisngi niya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niyang ballpen. Ilang beses na tinitigan ang kanyang pangalan sa papel. Isang papel na magtatapos sa sinumpaan nilang kasal. Isang papel na puputol sa ugnayan nilang mag-asawa. Isang papel na kapag pinirmahan niya ay wala nang balikan pa. Huminga na muna siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Muling umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata nang muli sinariwang kanilang matatamis na pagmamahalan. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa buhay niya. Ang lalaking nangako na siya lang simula umpisa hanggang wakas.
Ang lalaking ngayon ay hindi na kanya. Sobrang sakit sa dibdib niya na para bang pinipira-pirasong puso niya. Hindi na niya mabilang ang mga luhang walang patid sa pagtulo. Muli niyang idinilat ang nalalabong mga mata dala ng luha. Muli niyang tinitigan ang hawak na annulment paper. Buo na ang desisyon niya. Pipirma na sana niyang annulment nila ni Nick nang marinig niyang boses ng kapatid nitong si Lorenzo na bigla na lamang nagsalita mula sa kanyang likuran. Dali-dali niyang pinahid ang mga luha sa pisngi at inayos ang sarili. Tinaob niya rin sa table ang annulment paper para hindi ito makita ni Lorenzo. Muli niyang idinilat ang mga nalalabong mga mata dala ng luha. "Hay, anyari dito?" Tanong nito sa kanya at tinurong kapatid na sa sobrang lasing at tulog na tulog sa sofa. Ngunit hindi ito sinagot ni Mara ang tanong nito. Bagkus nakisuyo siya sa lalaki. Pwede mo ba akong tulungan na dalahin sa kwartong kuya mo? Ayaw kasing magising aniya, kahit pang totoo hindi naman talaga niya ginising ang lalaki. Pero sa itsura nito mukhang malabo rin tong magigising sa dami ng bote ng alak na nainom nito. Tumango naman si Lorenzo. Tinawag ni Marang kanilang guard sa gate para tulungan si Lorenzo na maiakyat sa itaas ang kuya nito. Ayos ka lang ba, Mara? May problema ba? Kapag kuwan ay ani ni Lorenzo, nahalata siguro nitong itsura niyang halatang galing sa pag-iyak. Ayos lang. Pwede ka nang umalis. Salamat ulit. Aniya. Tumango naman ang binata saka tumalikod. Agad nang isinara ni Marang pinto at mabilis ang kilos na kinuhang sariling maleta at niligpit ang sariling mga damit at gamit. Kakaunti lang ang kinuha niyang damit at sinunod ang gamit ng anak. Pati ng ibang importanteng bagay sa sariling pagmamayari niya mismo ay kinuha niya. Pati ang naitabi niyang pera inuna niyang nailagay sa maleta. Magagamit niya ito sa pagsisimula nila ng anak. Hanggang sa matapos siya sa pag-iimpake ay tulog pa rin si Nick. Malungkot na inilibot ni Marang tingin ang kabuuan ng master's bedroom. Ito na ang huling beses na masisilayan niyang kwartong ito. Hanggang sa mapadakong tingin niya sa ibabaw ng master's bedroom kung saan nakasabit ang wedding pictures nilang mag-asawa. Ang mga ngiting punong-puno ng saya. Ang nagniningning ng mga matang puno ng pagmamahal. Hindi niya namalaya na muli na namang tumulong mga luha niya. Kahit anong pigil niyang huwag umiyak ay nahihirapan siya. Sobrang sakit pa rin ang nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama at nilapag doon ang hawak niyang annulment paper nila ni Nick. Tapos niya na itong pirmahan. Pinakatitigan niya rin ang suot na wedding ring at engagement ring. Pareho niyang hinubad ang mga to at nilapag sa ibabaw ng annulment nila mismo kung saan siya pumirma. Sa huling sandali, muli niyang pinakatitigan ang mukha ng lalaki nagbago sa buhay niya. Ang lalaking minahal niya. Ito na ang huling beses na masisilayan niya ito. At kung magkrus man muli ang landas nila, isipin na lang niyang ibang tao ito at hindi niya kilala. Na estranghero ito sa kanya. Pinahid niya ang luha saka tumalikod at hinila palabas ng kwarto ang dalawang malalaking maleta. Dahan-dahan niyang binabasa hagdan ng isang maleta nang makita siya ni Lorenzo. Mara, tawag ni Lorenzo sa pangalan niya at mabilis siyang nilapitan. Kasalukuyang nasa gitna siya ng hagdan. Nandito ka pa pala, akala ko umuwi ka na, sambit niya sa binata. Oo, pauwi na rin sana pero tinulungan ko na lang din si Nay Roda sa pagliligpit ng mga bote ng alak na ininom ni Nick. Ang dami kasi, anito. Ikaw, saan ka pupunta? Bakit may maleta kang dala? Puna ni Lorenzo sa maleta niya. Nagtatanong ang itsura nito. I'm leaving, tipid na sagot niya, saka muling bumaba ng humarang si Lorenzo. Teka, wait lang Mara. Bakit ka aalis? Nag-away ba kayo ni Nick? Anyari? Nagtatakang tanong ni Lorenzo kay Mara. Ngunit imbis na sagutin ni Mara ang tanong nito ay nagdahilan na lamang siya. Gabi na Lorenzo, kailangan ko na umalis at baka hinahanap na ako ng anak ko. Pag-iiba niya sa usapan para makaalis na siya. Totoo namang gabi na at ito ay paharang-harang pa ito sa daraanan niya. Okay, tulungan na kita. Anito sa kinuha sa kamay niyang dalang maleta. Wala na siyang nagawa ng kunin nito yon, kaya naman ay hinayaan na lamang niya ito. Ma'am, bakit naman ang pag-alis niyo? Umiyak na sambit ni Nay Roda, habang hawak ang dalawang kamay niya. Maging siya ay nalulungkot sa maiksing panahong nakasama niya ito ay masasabi niyang naging mabuti ito sa kanila. Lalong-lalo na't napamahal ito kay Baby Santino. Kung pwede nga lang niyang isama ito sa pag-alis niya ay ginawa niya na, pero hindi naman pwede yun at wala siyang maipapasahod sa matanda. Nay, kailangan ani at niyakap ng mahigpit ang matanda. Palabas na si Mara sa malaking pinto nang magsalita sa Lorenzo.
Ihahatid na kita, Mara. Anito. Nilingon niya sa Lorenzo at nginitian. Thank you pero hindi na kailangan. Aniya rito at tumango naman ito nang hindi na namilit pa. Isang uling sulyap ang iginawad ni Mara sa kabuuan ng malaking bahay na naging tahanan niya sa loob ng ilang taong pagsasama nila ni Nick bago niya pinaandar at pinaharurot palayo ang kanyang sasakyan. Anong buhay kayang naghihintay kay Mara ngayon tuluyan ng nasira ang pamilya niya? Ano ang gagawin ni Nick kapag nalamang pinirmahan na ni Mara ang annulment nila ni Mara at malaya na siya? May pagkakataon na kaya na ang kabit ang magiging legal na asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.